hindi man lang po malamang nag-abiso na mag-meeting muna tayo. Diba? Upuan natin ito at pag-usapan natin ang kanya-kanya natin mga mungkahi nang sa ganon, bago ho magkaroon ng kanya-kanya na naman dito, Tama. disimulado. Tama. Di po ba? Tama. Di maganda yung gagawin nila. Let's give credit to it ha. Na 4 days, kung gusto nyo makabawas talaga sa konsumo, then so be it. Pero merong mas logical pa para mas mabawasan pa lalo. Di ba sinasabi ng gobyerno is magbawas tayo ng pagkonsumo ng gasolina? Di ba nga ngayon ang ADMAR ang nangyari is from 5 days, ang mga LGUs naging 4 days na lang. Ano? Nanonood nga ako sa mga LGU, nagpo-post sila sa Facebook, nakita ko, from 5 naging 4 days na lang, Monday to Thursday, 7 a.m. to 6 p.m. Which is fine, okay lang yon. Pero kung titingnan mo, si Marcos Jr. mismo, nagpunta pa rin ng New York. And gano'ng karaming jet fuel ang nakonsumo ni Marcos Jr. doon sa kanyang pagbiyahe? Kapag ho nagsabay-sabay na Friday, well, doon sa usapin po ng energy conservation, makakatugon po naman yon. Pero doon din nga po sana sa usapin po ng volume ng mga sasakyan. Hindi maganda yung point mo talaga kasi pag mas matraffic, mas malakas ang konsumo sa gasolina. So kung puro Friday sila walang pasok, kung gusto talaga natin lahat makatipid, baka pwede mag-iba-ibang araw yung ibang LGUs. Para sa ibang mga araw, luluwag din yung daloy ng trapiko. In that particular area, mas mababawasan yung volume. Well, anyway, ito Sige, ako na sa amin sa Bulacan. Mauna na kami. Miyerkules kami. Depende kung susundin nila ako doon. Sa QC ba? Nag-announce na no? Hindi ko alam, baka inuuna sa amin yung waiting shed. Alam mo naman sa amin. Hindi ka talaga Yan ang gusto ko sa'yo, hindi ka makakalimutin. Hindi ka gaya ng ibang Pilipino. Nakita ko yung waiting shed sa may bandang Philcoa. Ang sinasabi, tapos na daw po yun. Tingnan nyo yung itsura kung tapos na. Anyway, ba't ako napunta sa waiting shed? Kasi dinadala mo ko sa Quezon City. Oo, kasi nga karamihan po ng mga LGUs, Friday ang walang pasok. Tapos i-extend yung working hours nila. Some of them, 7 p.m. or 8 p.m. ang sarado ng mga opisina. Kasi po, noong pa man din po, mga kapatid, naipatupad na yan. Ako, naalala ko, sino ba presidente nun o sekretary ng DILG? Nagkaroon din po ng ganyan para po sa traffic. Kasi nga yun ang logic pag iba-ibang araw, yung volume in that particular area nababawasan. Pag sabay-sabay sila, practically po so, that particular day, halimbawa Friday, okay, mababawasan ka. Pero yung pong mga ibang araw, siksikan ho. At mas sisikip kasi nga, siksikan sila sa mga araw na yon ng Monday to Huwebes. Monday to Thursday, magsisiksikan ng lahat ng tao para tapusin ang mga kailangan tapusin sa mga pupuntahan na government offices. Hindi rin ba nila naisip yun? Sorry. Nung nag-meeting kasi wala silang meeting nga. Ikaw nga naisip mo. Paano ba naman maisip muna nila yun bago sila nag-announce? Sabay-sabay silang Biyernes walang pasok. I mean, we're all doing this to conserve energy. Ikaw talaga wala ka na nakita. Hindi tama naman. Maganda ito ha. Though yung ibang mga empleyado ayaw nila kasi hahaba yung working hours nila. Pero most of the employees pawar dito kasi mas marami silang oras sa pamilya nila. Hindi ba? Tama naman. Okay. Pero tama. Paano yung ibang araw? Tapos nagsiksikan tayo ng Monday to Thursday. Sorry po Hindi ba? Lalo yung mga dikit-dikit na LGU ha. Totoo. Tama. Makati. Mandaluyong. Hindi ba? Ito yung mga dikit-dikit na madalas ay traffic mga kapatid. Yung mga LGU along EDSA na halos magkakadikit na laging may traffic. Siguro dapat yun pag-isipan talaga kung kailan ang work from home setup ng ibang LGUs. Yun nga lang sinasabi rin kasi kanina ni Mayor Francis Zamora, Mondays usually talaga unloaded sa lahat ng LGU. Di gawin yung Tuesday loaded for others. Di ba pwede ilipat? Pwede bang, pwede ba yun? So bottom line mga kapatid, dito po sa iyong binabanggit na iyan, with all due respect sa lahat ng ating pong tagapakinig at mga opisyal po ng gobyerno, sa ating executive secretary diyan sa Malacanang. So nung sila po yung mag-issue ng Memorandum Circular Number 114 na ito directing all government agencies and instrumentalities to strictly adopt energy conservation protocols, kasama na po dito yung 4-day work week na iyan,
hindi man lang po malamang nag-abiso na mag-meeting muna tayo. Diba? Upuan natin ito at pag-usapan natin ang kanya-kanya nating mga mungkahi nang sa ganon, bago ho magkaroon ng kanya-kanya na naman dito, Tama. disimulado. Tama. Di po ba? Tama. Di maganda yung gagawin nila. Let's give credit to it ha. Na 4 days, kung gusto nyo makabawas talaga sa konsumo, then so be it. Pero merong mas logical pa para mas mabawasan palalo. Di ba yung traffic sa kalsada? Kasi sabi mo nga, hindi naman kailangan makagraduate pa sa ibang bansa para malaman nating lahat na pag mas matraffic, mas matindi ang konsumo ng gasolina. Although, baka ho mabawasan din ngayon ang volume ng sasakyan kasi nga po sa sobrang mahal na po ng gasolina. Well, anyway, nandidiyan na yan ngayon eh. Meron na po mga nag-anunsyo na Friday po sila. So yung iba ho siguro, kung sakali man, baka ibang araw na po. Pero ang tanong din po natin, kapag ho ba nagdeklara ho ng 4-day work week at sa Friday po, ang sabi work from home na yung kawani ng gobyerno, tanong, talaga bang nasa home siya? Baka naman pong lagi na lang itong long weekend sa kanila. May tanong dito. Opo. Lalo na po, with all due respect, yung mga siguro medyo matibay ang mga sikmura at hindi tutugon doon sa energy conservation policy na bawas-bawasan po ang konsumo sa gasolina. Kung libre ka ng gasolina nga naman, di ba? May tanong dito. Baka Okay. alam mo na ang sagot. Si Mary Jane Ramos. So, ibig sabihin po ba 4 days na lang din ang serbisyo ng gobyerno sa constituents? I think para po sa mga nasa City Hall, yes, most likely. Pero pag kayo'y frontliners, hindi po. Medical frontliners, Opo. yung mga nakadestino po sa kalsada, yung mga Hospital essentials. po, hindi kasama Monday dyan. to Friday pa rin po ang pasok niyan. Hindi. Basta Oo. ho yung unang-una, yung hindi ka pwedeng work from home. That's one. Oo. Alright? Yes. Opo. Hindi ka naman pwede magdilig ng halaman mo sa loob ng bahay mo. Hindi ka, yung mga masisipag Hindi. din natin dito. Hindi nga. Oo, yung mga ganong So, essentials, kung hindi ikay sila. nasa office, mga kapatid, hindi po ba? Kung gumagawa ka ng payroll, pwede yan. Pwede work from yan, home. yan. Hindi ba? Oo. Opo. Pero kung ikaw yung literal mismo, nagagawa ng cheques o sa opisina, hindi mo naman pwedeng iuwi yun, so doon ka sa opisina mo. Alam nyo na po yan. Okay, well anyway, yan po yung nandidiyan na, and sabi nga ni Mayor Francis, baka naman daw po pwede pang ihabol Yung sa iba. ilang mga LGUs. So kaya po naman, di ba, ngayong linggo, Friday, Makati muna. Well, alam niyo ho yun, kayo na pong bahala mag-usap after all. Yes. Matatalino ho naman kayong tao. True. Okay. Alam mo, hindi po pinakapag-anunsyo na, hindi po pwede bawiin. Yes, ma'am. Especially for yung municipalities na magkakalapit. Yun, baka pwedeng pag-isipan talaga. Salamat Di po ba? po, Auntie Claire. Gusto mo gawin kita national president? Ng alin? ng League of the Cities of the Philippines. Hindi, Oo. maayos yan si Mayor Oo, maayos Francis. na. Salamat po ha, Okay. Mayor Francis. Abangan natin, baka kasi may mabago dito sa pag-uusap ng mga mayors. Batiin ko lang ng good morning yung aking pinsan na si Rolly at saka ang kanyang may bahay na nagbabakasyon ngayon at nandidiyan kasama sila Uncle Lunsing at si Auntie Bell sa kanilang tahanan, Rolly, Anchieta at kay Tina. Good morning po and thank you for watching and happy birthday sa kanila pong anghel na si Alma na siya naman nag-aalaga po sa aking Uncle Lunsing. Yan, sayang si Ate Tere lumipad na kahapon, umalis na, hindi tayo nagkita-kita. Ay, oo nga. Babalik na siya doon sa kanyang pinanggalingan na We'll malamig. see you again soon. Oo. Okay. Anyway, sige, salamat po na marami. Ganito ha, tapos ka na ba sa iyong sama ng loob? Hindi, nagtatanong si Erwin, ang atin daw ba mga kagalang-galang na mga mababatas ay kasali sa 4-day work week? Iba sila. Kasi sa mga branches of government, mga kapatid, kanya-kanya po ito, no? Ayoko na po namang pagkadiinan pa ito kasi dito ho ito muna sa executive branch, mga kapatid, pati GOCCs. Kasi noong isang araw may nakita ako convoy, nakalagay SND. Government plate po ang natura. Hindi ko alam kung Secretary of National Defense yun o nataon lang talaga na SND yung kanyang alphanumerics ng kanya pong plate number. Tapos, mga tatlo ho ito na mga high-ace van na mga high-end. And then meron siyang 2 Haggard sa harapan. Tapos meron pa siyang nasa likod na patrol car. So, mga 5 sila. Wow. Sa EDSA. So isip-isip ko lang, dito ngayon sa inilabas po na memorandum circular ng Presidente, kung ikaw ay cabinet secretary, ilan ba backup mo? Ilan ba ang backup mo? Tama. Kung official vehicle yan, so libre ka, driver, libre ka ng gasolina, libre ka ng diesel, and then meron kang backup.
So, depende siguro yan kung kung ano ang departamento mo. So, kung ikaw nasa executive o ikaw GOCC, ikaw pinuno ng PAGCOR o PCSO o itohong mga malalaking PNOC halimbawa, ikaw ba solo ka lang o meron ka din backup? Dito ho kasi walang nakalagay specific. Sinasabi lang po, magtipid kayo. Gumawa ng kaparaanan doon sa mga trips ninyo. Kung maaari daw, ay shorten yung trips at kung hindi naman importante, wag na daw hong bumiyahe-biyahe. Sa panig po ito ng executive. So, cabinet secretaries. Yan. Yung mga backup ninyo. Doon po naman sa hudikatura, meron din yan. Kasi kinakailangan din, babantayan mo yung Supreme Court Chief Justice. So, tanong, ilang ba backup nila? Ano ho ito ha? Ginagalang namin ang inyong karapatan po for your security. Sa mga mambabatas natin, kagalang-galang ng mga mambabatas, yun din po ang ating katanungan. So, kumbaga, tayo ho ngayon na pinapanawagan na magtipid po tayo, kahit na ako mismo sinasabi ko, ngayon ha, hindi na pwedeng bibili ka ng ganire, maya-maya aalis ka na naman. So, kumbaga, Isahan i-schedule na muna lang. kung bibili ka ng Oo. tubig, tama, mamamalengke, etc. Dapat, Isahan ng alis. Di ba? Bawas-bawasan na kasi nga mahal na po ang petrolyo. So kung tayo po mismo ay sinasabihan na magtipid, pagkatapos nandun ka sa kahabaan ng EDSA o nasang kang kalsada, tapos hahawiin kayo ng pagkarami-rami hong mga sasakyan sa isang convoy, ano pakiramdam mo? Mabubuisit ka. Okay? Sige. Oo. So, Mapapaisip ka, nagtitipid ba talaga kayo? Oo. Kung nagtitipid kayo, na kayo mag-backup. Oo. Alisin nyo kaya yan. o Pwede ba kaya- isa na lang? O kaya siguro, kung sabihin na po natin, hindi maitatanggi, baka naman feeling nila lagi pinagbabantaan ang kanilang buhay. O kumbaga, ang kanilang seguridad po ay delikado. So, work from home ka na lang. Doon ka na sa bahay. Tama? Tama. Work from home ka na lang. Right? Maliban na naman Nag-OOA ka lang naman pag nakikita ka namin. Di ba work from home ka na lang? Di ba naman? Di ba? Oh. Oo. Kung alam mo naman mag-OOA ka lang, pagdating mo doon, diyan ka na lang sa bahay mo, mag-work from home ka. Yun. Kesa, di ba, pag nakita ka namin sa kalsada, lahat kami nagtitipid, ikaw dami mong hagad. Okay. Anyway, sige. So, yun ho, mga kapatid, ang... May nag-comment tuloy. anong sabi? Meron nga daw sa Senado, 3 months lang work from home, pero may sweldo. Oy, Senator Bato, kamusta po? Ito talaga mga nakikinig sa Kapatawa-tawa atin. Ang bibilis ng utak nyo, ha? Kayo naman, nag-aaway kayong dalawa Kapatawa-tawa dyan. dyan. Sabing ganun. Meron nga sa Senado, 3 months na, naka-work from home, pero may Kapatawa-tawa sweldo. dyan. Yun ang sabi. Meron din daw sa kamara na ganun. At least, working. From home. Di, sana all. Price. Pero magandang suggestion mo ha. Tama yun. Sa ating mga kagalang-galang na mambabatas, kung takot po kayo sa inyong seguridad para makapagtipid sa konsumo ng enerhiya, you work from home. Tama. Kasi pag nakita natin, mag-OA lang naman sila. After all, you have all the comfort in your home. Tama. Mabilis ang inyong internet sa bahay. All the Naka-aircon. comfort. Oo. Okay? Sige. So, maaari ang inyong kubyertos, ginto pa. Tsaka, may ganito sila, Uy, may ganito sila sa bahay. Tatawagin si Inday. Di ba? Ganun ang mayayaman. Hindi baka AI na. AI na? Oo. Paano? Oo. Oo. Ano ba pangalan ng AI? Si ano ang pangalan nito? Yung sa Google. Google ang oo. tinatawag madalas sa mga bahay na high-tech. Google? Aha. Oo. Google, turn on lights. Ganyan Parang sa Google, kotse. turn off lights. Okay. Mercedes? Di ba sa kotse? Ganun oo, sa, pagka- sa Mercedes. pagka- oo. Mercedes, call Inday. Kala mo meron din kami niyan sa mga nagpipiling mayaman. Jetour? Kala mo Mercedes kayo dyan Ay, nako. Alam nyo, sa bandang dulo, no, itong problema ho natin sa gasolina, at the end of the day, it's always the poor. No? Yeah. Lagi po ang nasa ibaba ang dehado. Lagi. Anyway, Baga, Doc, ang dating po sa inyo, hindi malinaw kung saan o kung ano yung pangunahing dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung pangungutang natin. Lalo't simula pa lamang ng taong 2026, ganito na ang utang ng gobyerno. Well, in terms of economic outcomes, hindi malinaw kung saan napupunta. However, in terms of sa pamumuhay ng ating mga namumuno, yung mga mararanging pamumuhay, makikita natin ang pupunta sa grafting corruption, Jade. So in terms of economic outcomes, hindi malinaw. Pero in terms of grafting corruption outcomes, it's very clear kung saan napupunta yung inutang na yan. Just imagine, the country is borrowing so much and yet
the Filipino people are not feeling the effects ng inutang. Kasi halimbawa, kung nangutang ka, Jay, dapat naitapos na sa ngayon yung mga subway na yan, natapos na yung mga pinapagawang North-South Commuter Railway, dapat natapos na yung mga pag-i-improve ng mga paliparan, dapat natapos na yung mga project na yan sa mga daungan, sa mga kalsada, pabahay, etc. Utang ng utang ang gobyerno, eh hindi nararamdaman ng tao. Mga kababayan, do you remember nung nangampanya si Marcos Jr., sinasabi niya na magtatayo sila ng pabahay na 1 milyong pabahay kada taon. Nasa ika-4 na taon na, no, going 5 years na si Marcos Jr., malapit nang matapos yung termino. Nasaan na yung more than 4 million na dapat na naitayo yung pabahay? Utang ang gobyerno, and yet hindi nararamdaman ng tao. Yun yung pinakahalimbawa na nandiyan, yung sa pabahay. Kung talagang seryoso ang gobyerno in terms of addressing issues, no, dapat yung inutang na yan, napunta yan into things, in terms of projects na nararamdaman ng tao, and yet hindi po yan ang nangyayari, mga kababayan. Nakakalungkot po. Opo. Automatic ho ba? Ganoon kaagad ang magiging reasoning na dahil po sa tensyon sa Middle East kaya umabot ng ganito kataas yung utang natin? Well, not necessarily, no. However, merong epekto 'yan. Kasi halimbawa, Jade, no, itong mga nagdaang linggo ay talagang lumalakas ang dollar, no? Lumalakas ang US dollar. And ang ginto tumataas ng value. So ibig sabihin, yung mga may hawak ng foreign currency, no, yung mga may hawak ng dollars halimbawa, instead of dadalhin nila dyan sa Pilipinas yung dollars, hindi nila dadalhin dyan. Dadalhin nila yan sa US o ibibili nila ng ginto. So ibig sabihin, umuunti ang supply ng US dollar sa pangdaigdigang pamilihan. Kaya ang nangyayari is lumalakas ang US, humihina ngayon yung mga ibang currency kabilang ng Pilipinas. So hindi malabo, no, na kapag ka nagtuloy-tuloy pa itong digmaan sa Middle East, ay malalagpasan na, no, yung 60 pesos to $1 na threshold. Kahapon, kung di ako nagkakamali, Jade, it was 59.5, which is the weakest in history, no. So kung magtutuloy-tuloy pa yung digmaan, ay tataas yan, hihina pa lalo, no, tataas lalo yung palit. Now, anong epekto nito sa utang? Tandaan natin that around 30 to 35% of our total sovereign debt is denominated in foreign currency. Yan yung tinatawag natin external loans, external na mga inutang natin. And that is usually denominated in US dollars. So ibig sabihin, kapag ka naghumihina ang piso at lumalakas ang US dollar, nai-inflate ngayon yung itong utang panlabas natin. Kahit hindi ka nagdagdag ng utang, at dahil humina yung currency mo, mas lalaki ngayon yung babayaran mo dahil humihina yung currency mo. So ibig sabihin, may epekto yan. Ikalawa, dahil dun sa crisis na yan, mangungutang na naman ang gobyerno kasi they'll have to finance itong mga pantawid pampasada, itong mga pantawid pamilya, yung mga ayuda, yung mga targeted cash subsidies. They will still have to borrow some more to finance these programs. So definitely, magkakaroon din yan ng epekto dun sa level mismo ng inutang natin. Pero meron din epekto syempre dun sa nabanggit ko kanina na paghina ng piso. Binanggit po ng Bureau of the Treasury, Doc, na may kinalaman daw ito sa front-loaded borrowings. Ano ho bang ibig sabihin po nito at bakit ito ginagawa ng pamahalaan? So yung pamahalaan? front-loaded borrowings kasi, kag-umpisa ng taon, dun pumapasok yung mga inutang. So pagdating mo ng mga Marso, pagdating ng Abril, medyo humihina yung pagpasok ng pangungutang. So yan yung sinasabing front-loading. No? Pero hindi talaga yan ang pinaka-main reason. Ang main reason dyan is kahit may front-loading ka pa rin ng utang, malaki pa rin yung inutang mo compared ditong panahon ng tunog doon sa nakaraang taon. Kasi noong nakaraang taon, nagkaroon din ng front-loading. Every year naman yan may front-loading. Pero ang tinitingnan natin dito, kung gaano kalaki yung in-increase kada taon nung panahon na yun. At kung titingnan ninyo, mas malaki ngayon kaysa nung nakaraan. So, ibig sabihin, even if the front-loading is there, talagang malaki pa rin yung inuutang ng ating bansa. At tuloy-tuloy taon-taon nadadagdagan yung inuutang natin. So, yes, may role dyan ang front-loading kasi yung timing, yung tempo nung pagdating ng pangungutang. Pero ang pinakamalaking factor dito pa rin, no, in terms of sa utang natin is talagang tumataas yung pangungutang natin. Hindi dahil sa front loading, it's because talagang lumalaki yung inuutang. Opo. Ang tanong, paano natin mababayaran? Meron ho ba tayong sapat na resources o sources para ito'y maebsa naman yung laki ng utang natin, Doc? Sa ngayon, wala. Jade, alam mo kung bakit wala? Kung titingnan nyo yung growth ng ating ekonomiya nasa 3%. Ang pangungutang natin nasa mahigit 3%. So ibig sabihin, kung mas mataas yung antas ng iyong pangungutang kaysa sa paglago ng iyong ekonomiya, just do the math, mga kababayan. In a matter of decades, makikita natin kung magtutuloy-tuloy ito,
yung ating debt to GDP ratio ay magiging mas mahigit sa laki ng ating ekonomiya at hindi maganda yon. Sa Japan, kaya nila yan. Mahigit 100% yung debt to GDP ratio nila kaysa sa laki ng kanilang ekonomiya. Mayamang bansa ang Japan. At most of yung kanilang utang is held in yen, hindi po dollar. May mga dollar pero most of their utang is held in yen. In other words, umuutang sila sa kanilang sariling bayan, sa mga kababayan nila. Pero sa kaso ng Pilipinas, hindi po ganyan. Ang ating utang nasa 30-35% yan, nasa foreign currency. Meron ding mga loans galing sa mga private sector. Iba yung composition ng utang natin. Kaya kapag ito'y nagtuloy-tuloy, Jade, unsustainable ito. No? Kumbaga, hindi ito maganda over the long term para sa isang fragile na ekonomiya kagaya ng Pilipinas. Kasi tinan mo konting sigarot lang sa Middle East, ang laki na kaagad ng epekto sa atin. Konting amoy lang ng korupsyon, malaki na kaagad ng epekto sa ekonomiya. May dumaang isang bagyo, ang laki kaagad ng ibinababa ng ating gross domestic product. So, yung ating ekonomiya is very fragile. At dadagdagan pa natin ngayon itong sobrang pangungutang, abay talagang mapupunta ang ating ekonomiya sa kangkungan kapag nagkaganyan, Jay. May possibility ba, Doc, na tumaas din po yung buwis? O talagang utang-utang lang tayo para maibsan at mabayaran itong mga kasalukuyang utang natin? Well, alam mo kasi, ito yung isa sa mga huling dapat na ginagawa ng gobyerno para magbayad ng utang, which is to increase taxes. Hindi dapat ganito ang polisiya. Ang polisiya is number one, talagang direkta, bawasan yung pangungutang. Ikalawa is ipalaguin ang ekonomiya. Kasi kapag lumalago ang ekonomiya, Jade, is lumalaki yung tinatawag nating tax base. At kapag lumaki po ang tax base, ibig sabihin, mas dumaraming transaction sa ekonomiya, mas yumayaman ng mga tao, no? Mas lumalago ang ekonomiya, lumalaki yung buwis na nalilikom ng gobyerno. At kapag lumalaki po yung buwis, ibig sabihin, mas marami silang yung pambayad dun sa mga inutang. Now, yung paglago po ng buwis na nakokolekta nila, hindi ibig sabihin na nagdagdag sila ng buwis o nagtaas sila ng tax rate. Hindi po ganun yun. Galing lang po yun, simple lang sa paglago ng ekonomiya. So ang susi dito, para mabayaran yung pangungutang na hindi ka magtataas ng buwis, is palaguin mo yung ekonomiya. Pero nakikita natin sa ngayon, hindi ganyan na nangyayari. Buutang tayo ng umuutang and yet the economy is not growing to where it should be. So kumbaga, kung titingnan natin, may problema sa pagpapatakbo ng ating ekonomiya sa kasalukuyan. There's something wrong, in terms of how the economy is being run, because in terms of growth, it's not where we should be. We should be right now in upwards of 6%. Hindi natin kayang sabayan ng Vietnam sa ngayon. Vietnam talaga is really growing at 8%. However, hindi tayo dapat nasa 3%. We should be somewhere between 6 to 6.5% currently, and yet we're not there. We're way down. We're at 3%. At kung 3% lang yung inilalago ng ekonomiya mo per quarter, ay malabong mabayaran itong mga pangungutang na to. Baka mangyari sa atin, Jade, yung nangyari sa Sri Lanka, that there came a point na hindi na nila nabayaran yung kanilang mga external obligations. Kaya nangyari is nag-default sila, hindi maganda yan. Isa rin sa dapat nabantayan natin mga kababayan, yung mga credit rating agencies, yung mga Moody's, abangan yan kasi kung ano yung rating nila sa ating bansa, doon reflection po yan in terms of how lenders see how the economy is being managed. Opo, gustuhin man natin, Doc, bago ko pa sa kay partner Admar, gustuhin man natin na ayaw na nating maghatid ng takot o pangamba sa ating mga kababayan dahil sa utang nating napakataas. Pero sa realidad, ang antas ba, ano bang terminong ginagamit ninyo pag ganitong antas na yung utang ng gobyerno? Nasa danger level na ba? Delikado na ba ito? Papunta na tayo doon. Hindi man tayo sa nananakot, Jade, kasi unang-una, itong mga issue na ito is kaya naman itong masolusyonan kung maayos lang yung pamamahala at maayos yung papatakbo ng bansa. Masusolusyonan naman yan. Yan hindi naman po tayo nananakot kasi yan po may facts naman yan. Makikita niyo po sa datos at alam naman natin sa kasaysayan kung ano yung mga nangyayari. Kaya sinasabi natin ito sa ating mga kababayan so that they know kung ano yung posibleng mangyari. Kapag masyado po kasing malaki ang inuutang ng isang bansa, ang nangyayari niyan is kung hindi talaga maganda yung pagpapatakbo, mag-i-increase sila ng buwis. Ang nangyayari yan sa mga ibang bansa, kagaya dito sa Canada, sa ibang bansa, pag masyadong malaki yung utang, kulang yung budget ng gobyerno, tinataasan nila yung buwis. Sa kaso ng Pilipinas, maraming mahihirap. So raising taxes is not really a good option. Ang kinakailangan po talaga is mapalago yung ekonomiya. So ako naman po optimistic kasi itong sina Marcos Jr., di naman po sila magtatagal pa. Hanggang 2028 na lang sila. Hopefully, pagdating ng 2028,
magising, no, ang ating mga kababayan at makapagluklok sila ng leader na kung saan na may political will para maisaayos muli ang ating ekonomiya. Kasi for the last 4 years, no, nakita natin ang ekonomiya natin pabagsak na ng pabagsak. And ngayon talagang napatunayan na talagang humina na ang pundasyon ng ating ekonomiya dahil dito sa krisis sa gitnang silangan, no, na-expose kung gaano kahina na yung fundamentals natin. In 2022, the economy was quite strong. No? Nung iniwan ni Pangulong Duterte ang ekonomiya kay Marcos Jr., it was in a very good shape and in a very good position. Now nakita natin, based dito sa krisis na nangyari nito, how weak and vulnerable we are. So hopefully pagdating ng 2028, makapagluklok ulit tayo ng leader na may political will na para maisaayos, no, yung ating ekonomiya, mabawas-bawasan ng pangungutang, maisaayos ang pag-generate ng revenue ng gobyerno, pagsasaayos ng paggastos ng gobyerno, at pinaka-importante is mapalagong muli ang ating ekonomiya, Jay. Opo, Doc, magandang umaga mula dito sa Pilipinas. Ang gobyerno ay andyan para mapagaan ang pamumuhay ng ating mga kababayan at di rin lingid sa ating kaalaman na kapag itong utang natin, ngayon nasa 18.17 trillion pesos na ata itong atin pong utang, automatic, bawat Pilipino rin po magbabayad din po niyan, no? Mula sa iba't ibang mga sources, pangangalap po ng mga taxes po. Ngayon po na nangangailangan ang ating mga kababayan ng tulong mula sa gobyerno dahil sa mabigat na pinapasan dahil nga sa pagtaas ng presyo ng atin pong langis, napapanahon na rin po ba na at least man lang mapagbigyan sila sa pamamagitan nitong pagbabawas sa excise tax? Meron pong pahayag ang Department of Finance sa isang pagdinig sa Kamara kahapon ata ito, 136 billion pesos ang mawawala raw sa kita ng gobyerno at hindi mananakaw dahil kung tatanggalin yung excise tax po. Pero ito'y pag nag-umpisa mula Mayo hanggang Disyembre taong kasalukuyan. Ano pong masasabi niyo po rito? Well, I'm all for it. No, I'm all for the suspension of the fuel excise tax. Bakit? Kasi unang-una, ang problema kasi dito sa fuel excise tax na yan, nakaka-cause ito ng inflation, Admar. Nakakapag-cause ito unnecessarily sa pagmahal ng mga iba't ibang mga produkto. Kagaya lalo-lalo na sa pagkain. Just imagine kung mawala yung excise tax on fuel. Asahan nyo na hindi lang magmumura direkta ang pamasahe o ang pagbili ng gasolina. Direct effects, nandyan na yan. Pero may indirect effects yan sa mga iba't ibang mga produkto, Admar. So asahan ninyo na makakaroon kagad ng relief. Now the question becomes, saan nyo ngayon kukunin yung 136 billion? Well, maraming mayaman sa Pilipinas. Bakit hindi natin taasan a little bit, no, yung buwis na binabayaran ng mga may kaya, no? Hindi natin necessarily the middle class. Pinag-uusapan natin yung mga oligarchs, no, yung mga super yaman nating mga kababayan. Why not they give a little bit more, no? Yun lang naman po, no? Kumbaga, sa mga panahon na yon, ang talagang nadadali dito, Admar, is yung mga mahihirap. Yung mga kababayan natin na nagpo-commute, yung mga kababayan natin na minimum wage, no? Yung mga kababayan natin na mga kontraktual, yung mga maliliit talaga ang sahod kasi sila ang maapektuhan nito. No, bagamat sabihin natin wala naman silang sasakyan, pero nagko-commute sila kasi mangyayari maapektuhan niya ng pamasahe, Admar, no? So, kumbaga, 136 billion ang mawawala sa nanakawin. Alam naman natin, nananakaw lang yung pera, nakita natin. So, pero kung ang concern nila is how to replace that, well, there could be other ways, other creative ways of actually financing a potential revenue loss as a result of the suspension of the excise tax, no? Hindi lang 'yon, Admar, maidagdag ko rin pala bago ko 'to makalimutan. 'To importante rin 'to. Diba sinasabi ng gobyerno is magbawas tayo ng pagkonsumo ng gasolina. Diba nga ngayon ang Admar ang nangyari is from 5 days, ang mga LGUs naging 4 days na lang. No? Nanonood nga ako sa mga LGU, nagpo-post sila sa Facebook, nakita ko, from 5 naging 4 days na lang, Monday to Thursday, 7 a.m. to 6 p.m., which is fine, okay lang yon. Pero kung titingnan mo, si Marcos Jr. mismo, nagpunta ko rin ng New York. And gano'ng karaming jet fuel ang nakonsumo ni Marcos Jr. doon sa kanyang pagbiyahe papuntang New York. Just imagine, nagpunta sila ng New York in the middle of the worst fuel crisis in many generations. In fact, may mga nagsasabi pa nga, Admar, na itong krisis na ngayon ay mas worse pa ito doon sa 5 oil price shocks na narasan ng mundo nung nakaraang 50 years. And yet we have a president who went to New York on a jet plane consuming a lot of jet fuel na kung saan ngayon ang mahal na ng gasolina.
Baka naman po pwede, Mr. President, imbis na nagpunta po kayo, nag-zoom na lang kayo. Kasi di ba pinag-usapan nila doon, so women's rights, no? To push to have our country as part of the UN Security Council, which is, by the way, I think is irrelevant because the United Nations has become irrelevant already. So the question is that, why did Marcos still went there? Di ba? So, kung Admar, kung ang gobyerno natin, it's about setting examples. Leadership by example, ika nga, and Marcos Jr. failed miserably in being a leader by example. Tingnan niyo lang si FPRRD. Maalala niyo mga kababayan, nung dating Pangulong Duterte, nagpunta ng Russia, kausap si Vladimir Putin. And then nangyari yung krisis sa Marawi. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Bumalik, kinancel yung biyahe. Kalagitnaan nung kanyang pagbisita sa Russia, bumalik ng Pilipinas. And yet we have a president right now who's in the United Nations, consuming a lot of jet fuel, na napakamahal na ng jet fuel ngayon because of the crisis. Bad or poor leadership by example yan, mga kababayan.